Happy Sunday morning guys! Kamusta na? Eto, nagluluto ako ng kalderetang kambing. Tara, samahan niyo ako magluto. Nakita ko to sa grocery, kaya naman agad-agad kong kinuha. Dahil sa malamig na panahon, masarap magluto ng kalderetang kambing na maanghang. Eto yung ingredients niya. Yan o, ito yung karne niya ng kambing. At ito yung mga sangkap. Meron dyan cheese, carrot, tomato, potato, bell pepper, garlic onion, syempre yung tomato sauce at liver spread. Kailangan yon pampalasa. At huwag kalimutan ng sili. Umpisahan na natin ang pagluluto. Yan o, lagay ang mantika at kapag mainit na, syempre, isunod na natin yung bawang at simulan na natin yung paggigisa ng bawang. Igisa lang natin to at hanggang sa tingin natin okay na yung bawang. Isusunod naman natin dyan yung onion. Siyempre, kailangan medyo kumatas at lumasa yung bawang. Sunod na natin yung onion. Yan. Haluin lang din natin. At pagkatapos, hihintayin lang natin lumambot at mag-caramelize yung onion and garlic. Yan. Okay na siya. Isunod na natin yung kamatis. Siyempre sa kaldereta, mas masarap pa rin yung may kamatis, hindi lang tomato sauce. Haluin lang din at hintayin natin lumambot at lumasa. Ayan na o, kitang-kita na kumatas na yung kamatis. At pagkatapos yan, eto nga pala yung karne, ilalagay ko na. Bali guys, ginawa ko nga pala, minarinate ko muna itong karne ng kambing. Nilagyan ko ng suka, nilagyan ko rin ng paminta at asin. Mga 1 oras ko siyang minarinate at hinalo-halo. At nilagay ko dyan, syempre, hindi mo isasama yung katas dahil baka umasim. Na-drain ko na yan. At pagkatapos yan, isusutay ko pa rin hanggang sa makita nating mag-brown-brown na yung karne at medyo lumambot-lambot habang hinigisa natin ito. At tatakpan ko pa to ng mga ilang minuto, siguro mga 30 minutes, pero hinahalo-halo ko pa rin siya. Every 15 minutes para pantay pa rin yung lambot niya. Hindi lang yun nasa ilalim. Kailangan halu-haluin pa rin. Takpan lang ito ng ilang saglit at tapos ilalagay ko na yung tomato sauce. Yan. At pagkatapos yan, susunod na natin yung sili. Yan, 3 pirasong sili ang nilagay ko dito. 2 pula at 1 berde. Pero hindi pa rin ako nakontento. Lagyan ko pa yan ng dried chili. Yan, himay-himayin ko. Ang sarap, naglalaway na ako. Lalo na yung amoy at anghang nito. Dagdagan natin ng tubig para medyo mapalambot pa natin lalo yung karne ng kambing. Yan, haluin natin para magpantay at mag-mix yung tomato sauce sa bawat karne ng kambing. Yan. Tapos yan, syempre, tatakpan din natin yan hanggang kumulo. At yan, sa tingin ko medyo malambot na siya. Isusunod ko na yung liver spread. Ito, isa talaga to sa nagpapalasa sa kaldereta. Dahil yung lasa nitong atay na to, yun yung nagpapalinamnam sa lutuin ng kaldereta, lalo na sa kalderetang kambing. Namiss kong tumikim nito sa Pilipinas,
Oo, napakasarap niyan. Lutuin na yan. Tapos dito, pagdating ko sa Canada, may nagbigay nito. Kaya naman, nung nakita ko sa grocery, agad-agad kong kinuha. Binili para makapagluto naman ako dito sa bahay. Yun, no? Halu-haluin din natin at para matunaw yung liver spread. Sarap. Yun, no? After ng ilang minuto ulit, ilalagay ko na yung carrots at patatas. Dahil alam kong malambot na yung karne. Kaya ito naman, susunod ko. Pero syempre, hindi natin dapat basta-basta lutuin ng maigi itong mga carrots at potato. Dahil mas masarap yan kung medyo malutong, hindi yung labsak. Nga pala, nilagyan ko rin ito ng relish. Ito yung nilalagay ko sa sandwich, pero masarap din itong ilagay dyan sa kaldereta. Extra lasa at linamnam. Medyo sweet syempre. Pagkatapos yan, haluin ng konti. Kasi yung iba guys, nilalagay nila dyan olive. Sa ibang bansa, nilalagyan ng olive ang kaldereta. At pagkatapos, lalagyan ko na yan ng toyo. Oo, nilalagyan ng toyo ang kaldereta para hindi lang siya lasang tomato. At konting asukal. Pang-balance ng lasa yan. Oo, dapat laging may asukal sa pagluluto. Konti lang naman. Isunod ko na rin yung bell pepper. Siyempre, hindi rin kailangan malabsak o malabo ang mga gulay na to. Takpan mo lang yan ng mga ilang minuto. At pagkatapos ng ilang minuto, pwede mo na ulit siyang buksan at pwede nang kainin. Pero dahil dyan, meron pa rin akong ilalagay dyan after. Ito nga pala, paminta. Bago makalimutan ng lahat, at isusunod ko na dyan ang cheese. Say cheese! Masarap yan kapag may keso. Yung iba, margarine, pinanggigisa. Sa akin, keso lang, pang toppings, okay na. Pero optional lang yan, ha. Hindi naman kailangan may ganyan. Okay na yan. Takpan ko lang ng ilang minuto, at ayan, luto na yan. Diba? Napaka-creamy. Creamy kalderetang kambing. Yan, oh. Luto na yan. Haluin lang ng konti para pantay ang lasa. Ayun, oh. Kitang-kita. Malutong ang carrots at patatas. Ganyan sa pagluluto. Okay na, guys. Eto na. Kainan na. Ayan. Toppings na tayo. Eto. Yun, oh. Kumakain din ba kayo ng kalderetang kambing? Ang totoo, nung unang niluto ko, yung tupa, ikukumpara ko lang, medyo may lasa yung tupa. Kumpara dito sa kambing. May aftertaste yung tupa. Kaya, kung medyo maselan, okay na tong kambing. At wag na yung tupa. Yan. Pakasarap. Naglalaway na ako. So, paano? Hanggang dito na lang ulit, ha. Siguro next Sunday.